Panoorin natin to sa SMNI hiram tayo ng video. Matibag is not a professional investigator he is a political operator, sabi ni Atty. Baligod. Tsaka kupal yan. Matibag, kupal yan. Utang ina mo Matibag, utang Sleep, I don't lose sleep over it, no? Alam ko na kasi dati na nilipat sila at ipinaliwanag naman nila sa akin yung rason nila. And very personal, sabi ko yung rason nila. And remember that nag-awol sila, umalis sila sa serbisyo dahil sa pamilya. Yun ang rason nila. So ngayon, pamilya rin ang rason nila. No? And ayoko namang pigilan sila. Kasi matured naman na sila, may sarili silang pag-iisip. Pero binigyan ko naman sila ng isang brotherly advice. Not just a brotherly advice, but a big brother advice to them. At alam ko yung pipirmahan nila. Kasi sinabi na nila sa akin yan. Sabi ko, bahala kayo. Kasi I'm telling you, whatever you will say later on will not affect us. Umaligtad yata yung apat. 25 million yata bawat isa. Daw Wow, 25, apat. 100 million. Siyempre barya lang yan. Kaya tambalos-los, barya. Bilyon-bilyon naman ang ninakaw ni tambalos-los Siyempre bilyon-bilyon. Pareho sila ni Sandro Marcos. Bilyon-bilyon din ng alokabol. Hayop ng utang ng utang ina mong Sandro ka. Bilyon-bilyon alokabol ka rin, hayop ka. Puro ghost din yung ilokos mong hayop ka, flood control. Utang ina mo Sandro ka. Attorney, hanggang sa ngayon, meron bang nagme-message pa rin sa inyo? Kaya kahapon yung present mo na there's a temptation na you think that's an offer. Until now, meron bang parang nagsasabi na, sorry, attorney, na nagawa naming mag-recant, bumaliktad? Hindi, tapos na yung apat, pero yung naiwan na 14, walang ganun. Kasi mula noon, nung sinusuhulan pa lang sila, tumanggi na sila. Kasi ang sabi nila sa akin, siyempre, yung yung apat kung bawat isa 25 million, kahit na makulong na sila siguro yan. Babalik na talaga yan, siyempre pera-pera yan Kumbaga parang si ICC, Intact Takler Castro, yung dignidad din, binenta na rin, nabayaran na, araw-araw fake news na rin itong impact sige, nandun natin. Panoorin natin. kasi nakikipag-meet lang. Kung maririnig nyo yung mga recorded conversations, ang sabi lang sa kanila, mag-meet lang tayo. Hindi naman kailangan pumayag ka, magpirma ka, basta mag-meet lang tayo, gano'n. So ang sinasabi ng 14, Sir, alam naman namin yung purpose, bakit sila nakikipag-meet. So bakit pa kami makikipag-meet? So straightforward sila. From the very beginning, ayaw na nila yung ganong mga suhulan, no? Pero itong apat, nagsabi na sa akin, and tinarget ang apat na ito dahil ang ginawa sa kanila, maraming mga mga nasa Intel community. I don't know their identity. Palagay ko, tinakot ng gusto yung apat. Medyo merong rin yan. Tinakot siguro talagang may nagawa rin silang katarantaduhan. Kaya tinakot yan yung apat. Pumayag na lang. Pera o tsugi o kulong. Tinakot yan yung apat. Palagay ko yan, tinakot yan. Tambalos
tambalos-los. Lumaldes ba naman? Bilyong-bilyon ng kinurakot, ha? Bilyong-bilyon, utang ina mo, hayop ka. Ina mo talaga, utang ina mo, tambalos-los ka, hayop ka. It is. But the way they behave, kwento, mga operatiba, no? Maraming instances na nasabi ko na nung mga previous interviews. So merong pananakot, panunuhol, no? At may intriga. So sinisiraan nila yung isang kasamahan nila na ang sabi, si Johnny Buduan daw ay secretly nabigyan ko ng 3 condominium units at saka 2 sasakyan. Oh. So yun ang kinikwento sa mga humaharap sa kanila na yung 4. Pero hindi naman naniniwala yung 4. Only that they have peculiar situation na kailangan na nilang tanggapin yung inaalok. Attorney, nabanggit mo kahapon na may 25 million, no? Na isa sa complainant. I mean, mayroong nag-alok na mag-recant pa yung ilan sa mga member ng court na isa sa mga complainant. So, sabi mo, sasabihin mo, ipapresent mo yung message, kailan namin na-expect. Yes. Attorney, and yung bukod pa dun sa mga inalok din na mag-recant. Yes. Oo. May mga text messages nga sila, recording. So ipe-present namin 'yan pag mag-press con para mas malinaw. We go direct to the point later on, no? When are we expecting na mag-press con po tayo? Initially, inisip ko today sana Pero because of what happened yesterday and now, what's happening now, I had to cancel it. But we should do it very soon. Attorney, walang nag-reach out sa inyo kasi nabanggit mo kahapon yung official one of the official from PNP na isa sa mga... Well, ang nabanggit ko kahapon, yung effort na manuhol, no? Involve ang 2 retired PNP generals na dating nag-head sila sa CIDG. So yun yung mga clues. Pero ngayon, may mga active na policemen na naging security personnel din kay Saldico. Katulad ng binanggit ko si Police Master Sergeant Johnny Calleja, no? Yung si Dichoso, and then yung retired Colonel William Dominguez. No? May mga text messages yan. By how much are we talking about when we say alleged bribery? Well, it started from 5 million, 8 million, 10 million, up to, yun na nga, 20, 25 million. At hindi ako nagsabi kahapon na 20 to 25 million, yung isa sa kanila, na inofferan mismo. Pero alam ko rin yon dahil nire-report nila sa akin. Maski yung 4 nagsabi sila sa akin. Attorney, can I get your reaction? Sinasabi nilang scripted lahat. Which one? All the process, the salaysay of them before pa, yung nag-recast na po, and then meron pa daw. Well, yan yung sinasabi ng mga detractors namin. Pero kung tatanungin natin ang Office of the Ombudsman, which is the authority to settle the issue, nagsabi na siya na credible ang mga sundalo. Ngayon, sasabihin scripted. Alam nyo ba ang ginawa ng mga abogado ng ombudsman? Yung winok through sila. No? Okay, Mr. Witness, sabi mo nag-deliver kayo sa ganitong iba't ibang addresses. Iba't ibang addresses sa Forbes Park. Pwede mo bang ituro sa amin kung paano pumunta doon? At naka-video yun. No? Naka-video. May mga abogado sa loob ng sasakyan, kasama yung witness. O sige, ituro mo muna yung address na ganito. And after that exercise, tumawag sa akin yung mga ombudsman lawyers. Attorney, satisfied kami. Alam nila yung mga addresses. Hindi si ombudsman, yung mga, meron kasing panel of investigators. Pero kung sabi naman, Kaya naniniwala ako niyan. Yung mga 18 Marine talagang nagdala ng maleta kay ano yan, kay Tambalos. Tambalos-los. Utang ina mo, hayop ka.
Sandro, utang ina mo rin, hayop ka. O dito naman tayo, ha? Nagmumura ng ilan mag-aaral si Bangag. Bangag. Sabi ni Amy Marcos, bangag kasi. O panoorin natin sandali. Humingi ng paumanhin ang Schools Division ng Davao City kasunod ng viral online na insidente kung saan maririnig po ang pangungutya at pagmumura ng ilang mag-aaral kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Usap-usapan ang isang tagpo nang dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City noong July 28. Bongbong bangag! Bangag daw, bangag! Kalat naman, totoo naman talaga yun, bangag. Amy Marcos ba naman ang nagsabi? Siyempre kahit ako maniniwala, may personal knowledge. Si Amy Marcos na bangag yan. Sa kumalat kasing video ng pagsakay niya sa presidential helicopter malapit sa isang gusali ng Kalina National High School, narinig na kinutya ang Pangulo at minura pa ng ilang mag-aaral. Lupa ng mga Humingi ng paumanhin ang Schools Division of Davao City para sa hindi nila nararapat na ikinilos ng mga estudyanteng natukoy na. Hindi nila kinukonsinte ang kanilang inasal na hindi umano sumasalamin sa itinataguyod na pagpapahalaga ng mga paaralan sa respeto, disiplina at responsibilidad. Kaya pinulong ang mga bata at kanilang mga magulang o guardians na layuning matiyak ang due process at pagpapatupad ng akmang interventions. Ayon sa DepEd Order No. 00 GMA News, 24 oras. Pangungutya at pagmumura ng ilang mag-aaral kay Bangag. Siyempre, Bangag laging naririnig yan sa mga YouTube Tapos sinabi pa ni Amy Marcos, bangag, adik pa. Siyempre maniniwala, kahit ako maniniwala. May personal knowledge yan na adik yung presidente na yung bangag pa. Utang talaga. Utang. Kaya nagkaloko-loko yung Pilipinas. Puro kurakot. Hanggang ngayon wala pa nakukulong. Utang ina mo talaga, hayop ka. Puro senador ang pinapakulong, hayop ka, utang ina mo. Grabe yung Pilipina, utang ina. Kukulo na naman ang dugo ko. Babu!